at pag-alagala ng namin sa mga mukhaan. Wala siyang nabalikan tungkol sa Kristo. Bagamat nanghihina pa siya ay bumalik sa bayan upang hanapin ang ina. Mula sa bintana ng tahanan ni na Kapitan Basilio ay nakita ang isang batang tumatakbo ng kapilay-bilay na tinatito ang pinagmulan ng tinitungalo. Sa mga oras na ito, isisa ay nasa tapat ng bahay ng bagong alperes. Isang batang babae ang nakadungaw at lutusan ng isang bantay na bakit ni Sisa. Si Sisa ay biglang nakitakutan ng lapitan siya ng bantay kaya tumakbo ng mabilis na papalayo at takot na takot. Si Basilio sa takot na mawalay sa akin ay tumakbo rin sumunod. Masdan niyo ang bata niyan! Sinusundan ang isang baliw! Ito sa'yo. Si Basilio ay tinamang sa ulo, ngunit pinapatuloy pa rin niya ang pagtakbo. Pinagay-bagalan ng Sisa ang pagtakbo nang nakarating siya sa labas ng bayan. Ngunit malayo ng ulo ni Basilio. Inay! Ako po, si Basilio, ang inyong anak. Hindi nakarinig si Sisa, kaya patuloy na umuhabol si Basilio hanggang sa makarating sa tuba. Si Sisa ay pumasok sa pintuan ng itinan noong Kastila ni Ibanez sa tabi ng Puro Bayan. Inangka ni Basilio sumunod, ngunit hindi niya nabuksan ang puto sapagkat ubos lakas na tinulak ng mga yayat na bisig ng baliw mula sa loob. Itinulak ni Basilio ang puto at ibangga ang yayat niyang katawan, ngunit walang nangyari. Nakita niya ang isang bagay na nakapit sa puno ng baliw, kaya namayapit niya rito hanggang sa siya ay makakyat sa puno. Nakita niya si Sisa ang malakas na tinulak ng taon ng puto. Narinig ni Sisa ang ugat ng mga sanga kaya't pinalak na tumakbo. Mabilis nang napadulog si Basilio at tuloy lamang ng may kisaya at pinumog ng halik, ngunit sa pamhihina siya ay nawalan ng mana. Pamulagan ng minasdan ni Sisa ang mukha at duguan noon ni Basilio at sa kanyang pagkatipid ay unti-unti naliliwanag ang natitig ng Sisa. Nakilala niya ang kanyang anak at ang kagalakan ay malakas na nakasadyaw. Basilio! Naniyakas at pinaghahakan ng anak at pagkatapos ng mahigpit ay tuluyan ng baydan. Ang kanyang katawan sa tabi ng anak na wala siya rin malay. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakita niya ang kanyang anak. Walang malay tao. Pagiliw niya itong sinawag, niyupo ng bahagya at nang mapasin niya hindi na ito humihinga. Ay kumukuha siya ng tubig sa batis upang misikan ang mukha nito. Hindi gumagalaw si Sisa. Yung takot na inikit, ang tayo sa tapat ng puso na ina. Ngunit ang yaya ng bibig ay malamig na at ang puso na tumutugtog. Ngunit wala siyang nadama kahit bahagya. Niyakap ng may pagkakasya ang bangkay at umiyak na buong kapay. Umiyak at manggis na tumanggi si Basilio. Ngunit nang itaas ang kanyang paningin, ay nakita niyang pinamagmasdan siya ng isang kawalang ulit. Anak ka ba niya? Marahang tumangaw ang bata. Ano inyong gagawin? Nililibing ko siya. Alibing ng simbahan. Wala po akong salapit at ang pura ay hindi papayag. Kung gayo hindi na po magtatagal. Ang mahina sagot ng lalaki na noon ay unti-unti nang bumabagsak. Malala na ang tama. Dalawang araw na kung hindi kumakain at umiinom. Ikaw ba'y walang isbang nakita ang tao dito ng gabi? Malugon niyang minamasdan ng mga mukha ni Basilio. Pakinggan mo, ako hindi na puti ng araw. Puti mga tao sa kanilang batin at dito itutuloy mo. Pagkatapos, binigay mo ang bangkay sa ibabaw. Sigan mo ang mga tao na kami maging abo. Natamang nakinig si Basilio sa di kilalang lalaki. Kapag walang ibang tao dumating mo kay Carito, makikita mo maraming salapi. Kunin mo at gamitin sa pag-aaral. Ang tingin ay unti-unti nang nawawala. Kung
Umayo si Basilio at ang di kilalang tao ay humarap sa silangan at may makas na nagkita. Mamamatay ako hindi man nakikita ang manining na pagbubok ang liwayway ng aking inang bayan. Kayong makakakita, itiin niyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalulunok sa dilim ng gabi. Matapos siya tumingin sa langit at marahap bumulong na sila panalangin ng ayun sa lahula.